Mga kababayan, kumusta po kayo, ha? Kamusta? Ay, narito agad ang pasabog. May nagsabing ang Pax Silica ang pinakamagandang maaaring mangyayari sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero ang tanong, pinakamaganda para kanino? Para ba ito sa trabaho, kabuhayan, at kinabukasan ng mga Pilipino, o pinakamaganda ito sa political positioning ng administrasyon dahil mas malalim ang koneksyon nito sa Estados Unidos, malalaking investors at strategic funding, at itong mas matindi, may usaping tungkol sa batas, sovereignty, diplomatic immunity, tubig, kuryente, critical minerals, at libo-libong ektarya ng lupa sa New Clark City, mga kaibigan, ha? Kaya ngayong gabi, walang bulag na papuri at walang automatic na paninira. Resibo muna, analysis pagkatapos, hatol sa dulo. Pero siyempre, sasabihin ko na lang yan sa inyo, ha? Voice over, hashtag walk with land. Facts first, analysis next. Let's work through the facts. Ngayon, ha? Ngayon. Magandang araw, ha? Magandang gabi, magandang umaga sa lahat ng ating mga kababayan sa anumang panig ng Pilipinas at ng mundo. Diretsuhin na natin. Isang viral excerpt na nuugnay kay international law expert Dr. Melissa Loha. Sinabi umano niya, the Pax Silica is the best thing that can happen to Marcos. Matapang na mahayag, pero responsibilidad nating himayin ang ibig sabihin nito. Kapag sinabing maaaring magkaroon ng mas madaling access sa pondo at suporta mula sa Estados Unidos, hindi natin dapat agad ipakahulugang personal na pera iyon ni Pangulong Marcos. Ang mas makatwirang interpretasyon ay access ng administrasyon at ng Pilipinas sa investment networks, infrastructure, partnership, technology, companies, semiconductor, supply chains, strategic financing, at diplomatic support. At dyan papasok ang tunay na tanong, makikinabang ba ang ordinaryong Pilipino o magiging showcase lamang ito ng isang administrasyon at ng isang foreign policy alignment? Mamaya, ilalabas natin ang tatlong kondisyon bago natin masabing tunay na best thing ito para sa bansa. At huwag kayong alis dahil sa huling bahagi ay ibibigay natin ang ating hatol, ha? Ang hatol nila. Green light, renegotiate o red flag, mga kaibigan. Pero bago natin hulgahan ang sinabing best thing, kailangan muna natin alamin kung ano ba talaga ang proyektong ito. Ha? Talagang tignan po. Wait lang po, ha? Yan. Okay. Naku mga kababayan, ang Pax Silica is ang US-led initiative na nagkataon na sa seguridad ng technology supply chain. Kasama rito ang critical minerals, semiconductor productions, advanced manufacturing, computing infrastructure, data systems, artificial intelligence, energy, logistics, at electronics. Sa madaling salita, hindi ito simpleng paggawa ng isang bagong industrial park. Ang layunin nito ay bumuo ng network ng mga bansang itinuturing na trusted partner sa paggawa ng mga teknolohiyang magpapatakbo sa AI economy. Bakit mahalaga ito? Dahil ang AI hindi lamang software, kailangan ito ng chips. Ang chips ay nangangailangan ng minerals, precision equipment, electricity, factories, cooling systems, engineers, ports, roads, at secure digital infrastructure. Kaya kapag narinig ninyo ang salitang Pax Silica, isipin ninyo, mula yan sa mineral, papunta sa microchip, papunta sa data center, hanggang sa artificial intelligence. Ayan ang tinatawag na full technology supply chain. Noong April 2026, naging ika-13 na signatory ang Pilipinas sa initiative. Kasunod dito, inanunsyo ang plano para sa kumulang 4,000 acre o 1,620 hectares industrial hub sa New Clark City. Laki nun, ha? Diba? Ngayon, hindi maliit yun, pero magkakaroon kaya ng perspective. Hindi ito isang building, hindi ito isang warehouse, at lalong hindi isang ordinaryong business park.
Isa itong posibleng industrial ecosystem na maaaring magkaroon ng factories, laboratories, training facilities, logistic hubs, residential areas para sa mga workers at engineers, renewable energy systems, at specialized infrastructure. Pero tandaan ninyo ang salitang proposed. Hindi pa ito finished product. Hindi pa lahat ng investors ay committed. Hindi pa lahat ng legal terms ay final. At hindi ito garantiya ang projected investment ay trabaho. Kaya huwag tayong magpapatala sa press release. Pero huwag din natin itapon ang oportunidad ng hindi sinusuri. Kaya sa hashtag #WalkWithDan, hindi tayo yes agad. Hindi rin tayo no agad. Ang tanong natin, ano ang kasunduan? Ano ang kapalit? At sino ang tunay na makikinabang? Yan, ha? Okay, ngayong malinaw na technology at economic security project ito, puntahan natin ang pinakamainit na bahagi. Bakit masasabi ng isang analyst na ito ang best thing na maaaring mangyari kay Marcos, ha? Ano yung ibig sabihin ng best thing, di ba? Una, legacy project yan. Okay, ang bawat pangulo ay naghahanap ng malaking proyekto na maaaring maging simbolo ng kanyang administrasyon. May mga administrasyon na kilala sa infrastructure, Pangulong Rodrigo Roa Duterte, Pangulong Ramos, may nakilala sa social programs, GMA, Cory Aquino, may nakilala sa economic reforms, si ano yata yun, si Ramos din, di ba? Si Aquino. Kung may sasapatukpan ng Paksilika, maaaring sabihin ng administrasyon, sa panahon namin, pumasok ang Pilipinas sa global AI at semiconductor economy. Malaking legacy statement iyon, ha? Ikalawa, foreign policy validation. Malinaw na mas lumalim ang ugnayan ng Administrasyong Marcos sa Estados Unidos. Kapag may malalaking American at international technology companies na pumasok sa Pilipinas, pwedeng ipakita iyon bilang patunay na tama ang foreign policy direction ng administrasyon. Ikatlo, access to strategic networks. Hindi lamang gobyerno ng Estados Unidos ang pinag-uusapan dito. May kasamang private capital, technology companies, sovereign investment institutions, at allied economies. Kaya ang access ay maaaring tumukoy sa pagpasok sa isang ecosystem ng kapital at technology na mahirap pasukin ng mag-isa. Ika-4, political good news yan. Sa panahon ng mataas na presyo, problema sa trabaho, corruption controversies at public frustration, isang proyektong nangangakong lilikha ng high-quality jobs at napakalaking political asset. Kapag may headline na 130,000 high-quality jobs, $40 billion to $70 billion investment, Philippines to become AI hub. Ay, malakas ang dating niyan sa publiko. Ayan ang klase ng good news na gustong ipakita ng anumang administrasyon. Pero sandali, ang projection na iyan ay hindi pa actual accomplishments. Ayon sa BCDA, ang fully developed project ang maaaring makaakit ng $40 billion hanggang $70 billion at lumikha ng mahigit 130,000 high-quality jobs. Ang mahalagang salita ay good, posibilidad, hindi pa yan garantiya. Okay, ulitin ko. Projection is not completion. Announcement is not implementation. Signing ceremony is not employment. At investment interest is not yet money inside the Philippine economy. Kaya maaari ito maging pinakamagandang political opportunity para kay Marcos. Pero para maging pinakamagandang economic opportunity para sa Pilipinas, kailangan itong dumaan sa matinding pagsusuri. Okay mga kabok, unang tanong natin ngayong gabi. Sa unang tingin ninyo, ang Paksilika ba ay good news, red flag, o wait and see? I-type A, good news, B, renegotiate, C, reject, D, kulang pa ang informasyon. Sabihin din ninyo kung nasaan kayo ngayon, mga taga-Tarlac, Pampanga, Metro Manila, Visayas, Mindanao, Middle East, Europe, Japan, Korea, Canada at United States. Magparamdam kayo. Habang nagko-comment kayo, ihanda ninyo ang sarili ninyo. Dahil ito na ang mas matindi. Ang declaration ay hindi pa mismong final deal. Okay, ha? Pero hindi lang dyan nagtatapos.
Ang pinakamalaking pagkakamali ay isipin na dahil sumali na ang Pilipinas, final na agad ba lahat yun? Ang Pacsilica Declaration ay nilalarawan bilang non-binding sa plain language. Ito ay pagpapahayag ng intensyon at political commitment na makikipagtulungan. Hindi ba pa ito otomatikong kompletong kontrata para sa renta o paggamit ng lupa? Tax incentives, legal jurisdiction, environmental obligations, ownership, technology transfer, hiring requirements, dispute resolution, intellectual property, security engagements, at financial liability. Iyan ang dahilan kung bakit ang framework agreement ang dapat bantayan. Doon natin malalaman ang tunay na sagot sa mga tanong. Sino ang mamamahala sa zone? Philippine law ba ang masusunod? Since international po yan, ano po yan yung mga iba't ibang mga laws ng iba't ibang bansa, no? Okay. May special tax treatment ba? Gaano katagal ang lease? 99 years. may garantiya ba sa local hiring? May minimum Filipino ownership o participation ba? Anong mangyayari kapag may environmental damage? Sino mananagot kapag may data breach o industrial accident? Saan didinggin ang dispute? Philippine courts ba? International arbitration o ibang jurisdiction? At higit sa lahat, may obligation ba ang foreign partners na maglipat ng technology at kaalaman sa mga Pilipino? Ayon sa independent analysis, ang deklarasyon ay may claim, non-binding at walang sariling enforcement mechanism, kaya tunay na pakinabang ay nakasalalay sa mahigit na negotiation ng susunod na agreement. Mga kababayan, tandaan ninyo itong linya. Joining is not the price. Negotiating a fair deal is the price. Kung sasali tayo pero taga-supply lamang ng lupa, mineral, murang labor at kuryente, hindi iyon technological transformation. Modern subcontracting lamang yon. Pero kung may technology transfer, Filipino research laboratories, scholarship, advanced manufacturing, local suppliers, at Filipino-owned companies, doon natin masasabing umakyat tayo sa global value chain. Ito mas matindi. Kapag may mas malaking foreign back zone sa loob ng Pilipinas, hindi lang negosyo ang usapan. Batas at sovereignty na ang nakataya. Noong Mayo, iniulat na humiling ang panig ng Estados Unidos ng diplomatic immunity, related protections para sa personal sa zone. Ayon sa BCDA, hindi pumayag ang Pilipinas sa special arrangement. Sinabi ng BCDA leadership na walang special na treatment ang mananatili sa ilalim ng Philippine law ang proyekto. Iniulat din ng Reuters na hindi sinangayunan ng Pilipinas ang request para sa diplomatic immunity. Bakit diplomat ba sila? Mahalaga ito Diplomatic immunity is not a small administrative convenience. Kapag may immunity, maaaring malimitahan ang kapangyarihan ng local courts at law enforcement agencies laban sa ilang foreign personnel. Kaya ang posisyon ay dapat malinaw. Philippine soil, Philippine law, Philippine accountability. Walang special island sa loob ng Pilipinas na hindi abot ng ating batas. Walang foreign company o foreign official na dapat magkaroon ng kapangyarihang lumampas sa ating konstitusyon. Ngunit kailangan din natin maging precise. Ang paghingi ng isang negotiating position ay hindi nangangahulugang tinanggap na iyon ng Pilipinas. Sa negotiations, may opening proposals, may counter proposals, may tinatanggihan, may binabago. Kaya ang dapat nating bantayan ay hindi lamang ang unang request, ang dapat nating makita ay ang final signed text. Dito papasok ang Senado, Kongreso, media, legal experts, academe at civil society. Hindi sapat ang verbal assurance. Kailangan ng dokumento. Sabi ng saligang batas, ang treaty ay international agreement na nangangailangan ng constitutional concurrence at ay hindi magiging valid at effective nang walang pagsang-ayon ng hindi bababa sa 2/3 ng Senado. Treaty po kasi. Ngunit po executive agreement o commercial contracts ang magiging legal form, maaaring maging mas komplikado ang eksaktong proseso. Ang classification at substance sa final agreement ang kailangang suriin ng constitutional law experts. Kaya hindi tayo magpapanggap na Supreme Court. Hindi natin sasabihin ang constitutional agad ng walang final document. Pero tama lamang, may tanong. Dapat ba itong isumite sa Senado?
May provisions ba ito na kailangan aprumahan ng Kongreso? May full public disclosure ba? May independent legal review ba? Yan ang rekta sa batas. Hindi puro sigaw. Dokumento ang tinitingnan. Mga kababayan, 3 level ang dapat nating ihiwalay. Level 1, political declaration. Sinasabi nitong gusto nating makikipagtulungan. Level 2, framework agreement. Ito ang magtatakda ng rules, powers, responsibilities, at legal safeguards. Level 3, individual commercial contracts. Ito ang agreement sa lupa, investor, factory, utility, tax, labor, at operations. Kapag pinaghalo ninyo ang 3 yan, maguguluhan kayo. Maaaring non-binding ang political declaration, pero binding ang susunod na leave, investment contract, o infrastructure agreement. Kaya ang tanong ay hindi lamang member ba tayo ng Pax Silica? Ang tamang tanong, ano ang bawat kontratang pipirmahan sa ilalim nito? Okay, ngayon malinaw ng legal side. Pumunta tayo sa pinakamadaling ibenta sa publiko para sa trabaho. Okay, ayon sa BCDA, kapag fully developed ang proyekto, maaari itong makaakit ng $40 billion hanggang $70 billion at makalikha ng mahigit 130,000 high-quality jobs mula sa engineers at computer science graduates hanggang sa researchers and specialized technicians ang binabanggit na maaaring makinabang. Magandang pakinggan, pero isang matinong commentator ay nagtatanong, magtatanong, una, anong panahon ang sakop ng projection? 5 years? 10 years? 20 years? Ikalawa, direct jobs ba ang 130,000? O kasama ang indirect job at induced jobs? Ikatlo, ilan ang permanenteng jobs pagkatapos ng construction? Ika-4, ano ang average salary? Ika-5, ilan ang mapupunta sa Pilipinos at ilan ang manggagaling sa abroad? Ika-6, anong educational qualification ang kailangan? Ika-7, handa ba ang ating universities, TESDA institutions, at training centers? At ika-8, may binding local hiring requirement ba? No, mga kababayan, hindi sapat ang sabihin jobs. Kailangan nating malaman job title, salary range, employment status, required skills, training pathway, Filipino participation, worker protection, career progression. Dahil pwede magkaroon ng malalaking investment pero kakaunti ang trabaho. Kung highly automated ang factories, pwede rin maraming trabaho pero mababang sahod kung assembly at basic processing lamang ang ibibigay sa atin. Ang tunay na tagumpay ay hindi kung kailan ang nakasuot na hard hat sa groundbreaking. Ang tunay na tagumpay ay kung ilang Pilipino ang naging chip design engineer, AI infrastructure specialist, cybersecurity expert, robotics engineer, material scientist, researcher at technology entrepreneur. Ito ang hamon ko sa gobyerno. Huwag lamang maglabas ng employment number, maglabas ng National Skills Roadmap for Pax Silica. Ipakita kung paano makakapasok ang senior high school graduate, TESDA trainee, IT students, computer science graduates, electrical engineers, electronics engineers, cybersecurity professionals, data scientists, at Filipino researchers. Kung wala niyan, baka maging spectator lamang tayo sa sarili nating technology hub. Pero hindi lamang high-tech jobs ang dapat nating tignan. Ang proyekto, ay nakatayo sa isang tunay na komunidad na may tunay na residente at tunay na kabuhayan. May mga grupong nagpahayag ng concern tungkol sa lupa, tubig, local communities at environmental safeguards. Ayon sa mga kritiko, maaaring maapektuhan ang livelihood at scarce water supply kung hindi maayos ang planning at consultation. Tumugon naman ang BCDA na public land na titled sa BCDA ang proposed site. Walang mining sa loob ng haba at hindi umano magdi-displace ng indigenous communities. Sinabi rin ito na makaplano ang surface water harvesting system sa halip ng groundwater extraction. Ang initial capacity ay binabanggit na 100 million liters kada araw kumpara sa projected requirement na 65 million hanggang 90 million liters kada araw. Magandang assurance, pero muli, assurance must become enforceable obligations. Kailangan natin makita ang environmental impact assessment, cumulative water demand study, watershed protection plan, waste management system, hazardous material controls, community consultation records,
indigenous people safeguards, disaster risk assessment, at emergency response plan. Hindi sapat na sabihin may tubig. Ang tanong, saan manggagaling? Sino ang may priority kapag tagtuyot? Anong epekto sa nearby communities? Sino magbabayad sa infrastructure? Sino mananagot kapag nagkulang ang supply? At kapag may surplus, libre ba itong may babahagi sa komunidad o sisingilin din sila? Ang pagmulat ay hindi dapat nangangahulugang may trabaho nga sa loob ng zone pero nawala naman ng lupa o tubig ang nasa labas. Ang tunay na development ay may kasamang community benefit. Dapat may local business participation, scholarship, health facilities, transportation, housing, environmental monitoring at transparent grievance mechanism. Pero bago tayo pumunta sa geopolitical at national security implications, sandali lamang para pasalamatan ang komunidad na nagpapatuloy sa ating mga ganitong legal at economic breakdown. Mga kababayan, kung nakakatulong sa inyo ang ganitong malalim ngunit madaling maintindihan breakdown, feel free to support the channel through Super Thanks. Ang inyong tulong ang nagbibigay sa atin ng pagkakataong mag-research, maghanda ng mga dokumento at magbigay ng komentaryo na hindi lamang puro sigaw at sensationalism. At para sa ating mga members, maraming salamat. Sa mundo kung saan mabilis kumalat ang kasinungalingan at kulang na konteksto, patuloy nating ipaglalaban ang masusing pag-unawa. Walang takot, walang bulag na pagsunod at laging may resibo. We are on the road to 100,000 subscribers. To show the strength of our community, join us. Subscribe to stay updated on the truth behind the latest headlines. Okay, global roll call muna tayo. Mga kawok sa Saudi Arabia, United Arab Emirates, Qatar, Kuwait, Bahrain, Japan, South Korea, Hong Kong, Taiwan, Singapore, Australia, New Zealand, Canada, United States, United Kingdom, Italy, Spain, at sa lahat ng bahagi ng Pilipinas. Mag-comment kayo sa inyong location at oras dyan. At ito ang tanong para sa ating mga OFWs, ha? Kung magkakaroon ng high-paying technology job sa Pilipinas, uuwi ba kayo? Type, uuwi ako. O kailangan munang taasan ang sahod. Mga kababayan, napakahalaga ng tanong na yan. Dahil sa mga pangako ng proyekto ay brain gain sa halip na brain drain. Pero para mangyari yon, hindi sapat ang patriotic slogan. Kailangan competitive ang sweldo, maayos ang career path, at protektado ang workers. At dyan natin makikita ang susunod na malaking laban. Magiging technology leader ba ang Pilipinas o magiging supplier lamang ng murang labor? May dalawang posibleng kwento, ha? Scenario 1, brain gain. Nagbukas ang kumpanya ng research laboratories. Nagkaroon ng collaboration sa Philippine universities, nagbigay ng scholarships at apprenticeships, nagkaroon ng Filipino chip designers, engineers at scientists. Lumalaki ang local suppliers, nagkaroon ng Filipino-owned startups at makapasok sa global supply chain. Iyan ang magandang kwento. Scenario 2, low value trap. Tayo ang nagbigay ng lupa, tayo ang nagbigay ng tubig, tayo ang nagbigay ng kuryente, tayo ang nagbigay ng minerals, pero basic assembly, packaging, and low-wage processing lamang ang iniwan sa atin. Samantalang chip design, intellectual property, patents at pinakamalaking profit ay nananatili sa ibang bansa. Iyan ang low-value trap. Ipinunto rin ang independent analysis na posibleng maipit ang developing countries sa low end ng supply, mineral at murang labor habang nananatili sa wealthier countries ang design, fabrication at high-value intellectual property. Kaya dapat may explicit commitment sa technology transfer, local research and development, Filipino supplier development, patents at intellectual property partnerships, workforce trainings, university laboratories, startup incubation, at percentage ng high-value operations na ilalagay sa Pilipinas. Dahil kung wala ang mga ito, maaaring kumita ang economy sa short term, pero hindi tayo magiging tunay na technology power. Pero hindi lang dyan nagtatapos, ha? Ang AI at semiconductor industries ay nangangailangan ng napakahalagang enerhiya. Ang Pilipinas ay maroon ng mataas na elektrisidad na mahal talaga kumpara sa ilang mga manufacturing competitors sa Southeast Asia. Ayon sa isang Lowy Institute analysis na tumukoy sa OECD data,
industrial electricity cost sa Pilipinas ay malaking structural challenge kasama ang logistic at infrastructure gaps. Kaya tanungin natin, magkakaroon ba ang dedicated power supply ang PAC Silica? Renewable energy ba? May bagong power plants ba? Sino ang magbabayad ng transmission lines? May government guarantee ba? May subsidy ba? At kapag binigyan ng murang kuryente foreign investors, tataas ba ang singil sa ordinaryong consumer? Okay. Huwag ninyong malitin ang tanong sa kuryente, ha? Maraming investment ang pumapasok dahil may tax incentives, discounted land, special utility rates, at infrastructure support. Hindi masama ang incentive kung may malinaw na economic return, pero dapat kalkulado. Halimbawa, kung bilyong-bilyong pisong ginagastos ng bayan para sa roads, power, at water, ilang taon bago ito babawi sa taxes, salaries, at local economic activity? May sunset clause ba ang incentives? May performance requirement ba? Kapag hindi naabot ang promised jobs, mababawi ba ang incentives? Ito ang tinatawag na accountability clause. Hindi pwedeng binigyan natin ang incentive dahil nangako silang mag-invest. Dapat, makukuha lamang nila ang incentive kapag na-deliver nila ang investment, trabaho at technology transfer. Itong mas kontrobersyal. Hindi lamang artificial intelligence ang usapan. Kasama rito ang critical minerals. Ang Pilipinas ay may nickel, copper, at iba pang minerals na mahalaga sa electronics, batteries, renewables, energy, advanced manufacturing. Ayon sa BCDA, ang layunin ay huwag lamang mag-export ng raw minerals kundi iproseso ang mga ito habang makagawa ng higher value products. Sa prinsipyo, maganda yun. Dahil sa loob ng maraming taon, isa sa problema natin ay nag-e-export tayo ng raw materials at bumibili pabalik ng finished products na mas mahal. Para tayong nagbibenta ng puno at bumibili ng mamahaling furniture. Nagbibenta ng ore at bumibili ng electronics. Ang industrialization ay nangangahulugang tayo mismo ang gumagawa ng mas mataas na bahagi ng value chain. Pero may panganib. Kung may demand para sa minerals ay ahantong sa aggressive mining, environmental damage, displacement, weak rehabilitation, at maliit na government revenue. Hindi yon industrialization. Extraction iyon. Kaya kailangan ng malinaw na separation. Ang PAC Silica habang hub ay processing at manufacturing facility, pero saan manggagaling ang minerals? Anong mines? Sino ang owners? Anong environmental record? May responsible sourcing standard ba? May indigenous people consent ba? May traceability ba mula mine hanggang finished product? May rehabilitation fund ba? At may local refining requirements ba? Okay, ha? Kung seryoso ang gobyerno sa transparency, dapat magkaroon ng public dashboard, source ng minerals, permits, ownership, taxes at royalties, environmental compliance, processing locations, at exported final product. Dahil hindi sapat ang secured supply chain, dapat responsible supply chain. Okay pero hindi lang dyan nagtatapos Kapag ang isang proyekto ay tinatawag na economic security zone, natural lamang na tinanong kung may geopolitical dimension ito. Alam nyo, nung Sabado po, nung Linggo, kahapon, no? May nag-report po na isang kaklase, no, sa doctorate. No? Sinabi niya po ang AI ay related sa geopolitical, no? So, ganun nga po. No, ang PAC Silica ay bahagi ng pagsisikap ng Estados Unidos at ang trusted partners nito na gawing mas secure ang supply chains para sa AI, semiconductors at critical technologies. Sa public description, layunin nitong mabawasan ang dependence sa rival or potentially coercive supply chain. Kahit hindi laging pangalanan, malinaw na konektado ito sa lumalaking strategic competition sa pagitan ng United States at China. Reuters described the initiative as part of Washington's effort to reduce dependence on rival nations and strengthen allied supply chains. Ngayon, ibig bang sabihin nito ay military base agad ang PAC Silica? Hindi. Sinabi ng BCDA na purely commercial ang proposed development at hindi ito para sa defense-related activity. Pero ang commercial supply chain ay maaari pa rin magkaroon ng national security importance. Halimbawa, semiconductors are used in phones, vehicles, hospitals, satellites, communications, and defense systems. Critical minerals are used in civilian and military technology.
cybersecurity at data infrastructure ay parehong economic at security concerns. Kaya hindi matalinong sabihin na walang geopolitical implications. Mayroon. Ang tanong ay kung paano protektahan ng Pilipinas ang national interest habang nakikipagtulungan sa isang major ally. Hindi kailangan maging anti-America para magtanong. Hindi kailangan maging pro-China para humingi ng transparency. At hindi kailangan maging anti-investment para protektahan ang sovereignty. Ang isang tunay na kailangan ay pumapasok sa malinaw at pantay na kasunduan. Kung tunay na partnership ito, hindi matatakot at ang magkakabilang panig sa public scrutiny. Okay, ngayon nakita natin ang economic at geopolitical dimensions. Maging patas tayo. Pakinggan natin ang pinakamalakas na argumento ng bawat panig. Okay, sinasabi ng supporters, kailangan ng Pilipinas ng industrial transformation. Hindi tayo maaaring manatiling service economy lamang. May skilled at English-speaking workforce tayo. Strategic ang location ng Pilipinas. Malapit tayo sa major Asian supply chains. May existing electronics industry tayo at pwedeng maging daan ng pagsilica para sa AI semiconductor at advanced manufacturing investments. May punto sila. Kung lagi natin tatanggihan ang investment dahil may risk, walang malaking project na matutuloy. Okay, sinasabi naman ng critics, maaaring maging foreign-controlled enclave, maaaring gamitin ang ating lupa, tubig, kuryente at minerals nang hindi sapat ang pakinabang sa locals. Kulang ang public consultation, posible magkaroon ng environmental damage, at maaaring itali ang Pilipinas ng mas mahigpit sa geopolitical agenda ng Estados Unidos. May lehitimong tanong din sila. Ang responsableng posisyon ay hindi automatic yan. Yes, hindi automatic, no. Ang responsableng posisyon ay conditional approved based on public safeguard. Okay mga kaibigan, no? Talaga namang grabe, no? Okay, ito na pong hatol natin, no? Mga kababayan. Narito ang ating hatol. Tama ba ang pahayag na the Pax Silica is the best thing that can happen to Marcos? Politically, possible. Maaari itong maging legacy project, maaari itong magdala ng investment headlines, maaari nitong palakasin ng relasyon ng administrasyon sa Estados Unidos, maging itong magbigay ng good news narrative tungkol sa trabaho, AI at modern industries. Pero mas mahalagang tanong ay, ito rin ba ang best thing na maaaring mangyari sa Pilipinas? Ang sagot, hindi pa natin masasabi. Maging best thing lamang ito kung matutupad ang 5 kondisyon na sinabi natin kanina. Okay? Ayan po O sige mga kamukha, kayo naman, sagutin ninyo ang mga comments. So ito sa comments, kung bago ang miyembro sa Senado, negotiating panel, anong isang kondisyon na hindi ninyo papayagang mawala sa Pax Silica Agreement? Philippine jurisdiction, Philippine jobs, technology transfer, environmental protection, full public disclosure, lahat ng nabanggit. Hanggang dito na lang po mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo.